Ayan, hello people, good afternoon. Nag-aantay pa rin tayo kay Lola, no? Si Lola is, ewan ko kung anong oras kasi sabi, pagkatapos niyang mag-lunch, pupunta daw dito. Ngayon mag-alas 2 na, wala pa rin. Usually, kung punta yan siya dito is, mga 4 o'clock, mga ganyan. Tapos uwi agad, mga 30 minutes. Ayan. Ewan ko kung bakit inaraw-araw na akong pinupuntahan dito. Parang something may problema ata to sa, parang naano ko na ba? Na-feel ko na. May something yan sila sa akin. Pero okay lang din naman. Kunyari, sasabihin nila na hindi nila i-renew yung ko. Okay lang naman sa akin, walang problema. Mas gusto ko nga yun na sila ang sila yung magsasabi kaysa ako naman. O, diba? Kung hindi nila gusto yung aking trabaho is okay lang. Dami naman dyan. No hurt feelings. Yun pa ang yun ko na makapag-rest ako ng mahaba-haba sa Pinas para sa mga anak ko. Di ba? Apply ulit. Dami naman. Dami namang pwedeng pagtrabahoan. Basta lang, magsikap lang tayo. Di ba? Ayan. Ang gagawin ko pala mamaya is siya, braised na pork belly with siya. Lagyan ko siya ng quail eggs. Tapos yung kangkong. Igisa ko lang yung kangkong. Simpleng-simple lang talaga ang lulutuin ko ngayon sa kanila. Kasi pag nagluluto ka naman ng pabongga-bongga sa kanila, tapos konti lang yung kakainin, ako din yung uubos. Hindi naman siya masyadong madami ang tira. Kaso lang, ba? Alam niyo na yung alaga ko kasi mahangin sa labas. Yung mga sinampay ko is nagsigalawan. Ito talaga ang pinaka ko yung maraming bisita ba, ayaw ko ng ganito. Yung bigla na lang ba. How much more kung wala na yan silang trabaho, mag-araw-araw na talaga yan sila dito. Kasi sabi niya, parang na siya, retire na ba? Wala na siyang trabaho. Wala na siyang tatrabahuin mga next month ata. Mga ganyan, June, or basta mga ganyan. Ganyan na time. Wala na silang trabaho, dalawa ng asawa niya. So, dito na yan sila magtatambay lagi. Nakamasid sa ating trabaho. Ayoko pa naman ng ganyan na may kasama ka sa bahay ba? Pero tiis-tiis lang tayo. As long as wala naman tayong ginagawa na masama. Nung ginagawa natin yung trabaho natin is okay lang. Ayan. Nagpupunas-punas lang ako. Tapos na ako maglinis. Kaso lang, kailangan ko magalaw-galaw. Ayan, nakatingin ang ating mata dyan. Oh. Ayan. Diba? Tapos ang aking mamaya, ang aking soup ay ito. Carrots, radish, green radish, at saka mais. Tapos lagyan ko siya ng meat. Lalagyan ko siya ng meat mamaya. Ito lang ang aking simple dish for tonight. Ayan. Ayan. Kukunin ko muna yung mga sinampay ko sa doon sa labas. Para ba? Mamaya, wala na akong ligpitin. Ayan, see you again mamaya. Kukunin ko muna yung mga sinampay ko. Ako'y nahihilo. Siguro kulang ako sa tulog. Hindi naman siya kulang kasi maaga naman ako nagising. Maaga din ako natulog noon. Kanina nagising ako mga 5:49. Pero natulog ako ulit mga 6:30, 6:50. Nagising ako.
Punta tayo sa loob. Ililigpit ko muna ito. Ayan ang ating view. View natin. Ano ba? Yan ang kulay green na sinasabi ko. Diyan malapit yung yung market sa baba niyan. Ayan, see you okay mamaya. Parang nakasakay na siguro si Lola diyan sa bus na yan. Paparating na yan. Malalaman natin yan pag yung alaga kung nagtatahol yan siya sa labas. Siya na yan. Ang pag-ibig. Hindi naman ako natatakot sa Lola. Kaso lang ba? Maprangka kasi siya. Yan ang buko. Kaya natin yung buko. Hindi ako mapakali pag ganito na may bisita kami na darating. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Sasabihin niya ang baho ng bahay. Mabaho daw yung bahay namin ng aso. Siyempre aso ang nakatira, diba? Pero araw-araw naman ako naglilinis. Yung amoy talaga ng mga alaga ko is minsan lang talaga naliligo. Siguro sa 3 buwan, 1 beses lang o 2. Hindi naman pwedeng ako ang magligo sa alaga ko. Kailangan yung groomer. Yun lang din ang nakaganda dito. Ang langit sa akin. Parang andyan lang. Bakit? Madali lang yung lulutuin ko mamaya. Siguro mga 1 oras yung karne, 1 oras ko lulutuin para lumambot talaga siya. 1 oras, mga 5, siguro 5:30, lulutuin ko na siya. Kasi hindi ko alam kung anong oras nung darating yung dalawa eh. Sana ay malaman mo ngayon at kailanman. Sumasakit yung tiyan ko sa lamig. Lalagay ko muna dito. Sana'y ayan, see you again mamaya. Ayan, dito muna tayo sa kusina.
Inom tayo ng tubig. Yan, may lemon water tayo. Nilagyan ko siya ng tea kanina. Kaso, ano siya, maasim na tubig. Kaninang umaga pa to eh. Ayan. Meron akong quail eggs mamaya, mga 5. Ilalaga ko siya pag alis ng lola. Ewan ko kung dito siya kakain. Parang hindi yan siya kakain dito eh. Hindi siya kakain dito. Hindi yan siya, pwera na lang pag andito yung amo kong babae. Mag-ano yan siya mag-stay. Pero pag kami lang na, taas na yung 1 oras, mag-stay siya dito. Mahirap talaga mag-antay ng ng bisita ba? Yung hindi mo alam ang oras kung anong oras darating. Na ka, na-stress ka kaantay. Bakit ako? Imbis na may matrabaho ka, wala ka nang matrabaho kasi na ka lang. Isip ka lang. Nag-iisip ka kung anong gagawin mo. Pag dumating naman siya, naman? Wala lang, bibigyan ko na siya ng tea. Yun. Hindi naman niya iniinom. Minsan umiinom siya pag yung pauwi na siya ba. Ikaw na kaya. Paulit-ulit na akong maglinis dito sa lipa. Wala talaga akong magagawa. Tuha tayo. Tuha naman ako ng dates para sa ko. Sa soup ko mamaya. Malapit na rin naman. Malapit na 2 oras. Sinong relate dyan na po niya? Yung may darating ang bisita. Minsan na kasi kami nagkikita ng lola. Minsan lang. Pagpupunta kami doon sa bahay ng nanay ng amo. Nanay ng amo kong babae. Sa nanay ng amo kong babae. Kada may darating na basta, sabi ko, baka dyan na siya nakasakay. Titingnan natin dito sa Makikita ako kasi dito sa sa bintana pag may bababa, tapos papasok dito sa namin. Sa building, malalaman ko kung andyan siya o wala. Andun pa sa baba kasi yung gas. Naririnig ko lang yung boses, ay yung tunog ng bus. Ikaw na kaya. Ayan, meron akong kwento. Tinawagan ko kanina yung tatay ko ba. About sa aming about sa kunting lupa. House and lot. Ayan. Kasi hindi yun sa tatay ko na lupa. Sa may may-ari talaga. Tapos kiniklaim na ng may-ari na yun. Ngayon, gusto ng may-ari na parang ibenta sa amin ba. Magbabayad kami ng wala pa rin siya. Ayan, wala pa rin ang nanay niya. Ayan, kwento natin. Yung tatay ko is, sabi niya sa akin is, kung sino ang magbabayad ng ng lote na yon, siya ang magmamay-ari.
Siyempre nakapangalan ba sa lote na yon. Ngayon ako may kunting ano ako doon, pinapatayuan ng bahay ko. Maliit na bahay. Siguro mga ilang meters lang yun. Basta maliit siya, maliit. As in, maliit talaga. Tas doon sa ano, sa harapan ng bahay ko is andun yung malaking bahay ng tatay ko. Bahay namin noon. Tas ngayon, so ano na, nag-survey na. Pwede nang i-survey na kung gaano kalaki, gaano kalaki ang babayaran, mga ganyan. And sabi ko, ako magbabayad, pero ipangalan mo sa akin yung part ko ba, na ano, pinapatayuan ko ng bahay. Hindi pala kami nagkaintindihan. So, siya ang nanghiram ako ng pera sa kanya na 20,000 pang down doon sa lupa na yun. Kasi ang babayaran namin is 47,000 plus siya, survey na 7,500. Yun ang babayaran namin sa survey. Ngayon, gusto kong i-fully paid na ba? Nalaman ko doon, nagtanong ako, sabi ko, pwede bang ipangalan sa akin yung lote na yun? Hindi pala siya pwede kasi nakapangalan yung tatay ko doon pagka-survey. Tapos na i-survey. So, ang nakapangalan doon is pangalan ng tatay ko. Then, ayoko naman na kasi mahuhulog siya na conjugal lahat ng yung lupa na yun. Pati na rin yung yung pinapatayuan ko ng bahay na maliit. Hindi pa naman siya tapos. Kaso lang, gusto kong i-separate siya ba? Pwede naman na ako ang magbayad. Pero dapat, i-separate nila yung lote na pinagtatayuan ko ng bahay ko. Kasi in case of lang siya ba, in the future, kasi may mga anak din naman ako. Gusto ko, nakapangalan sa akin. Ayaw talaga ng tatay ko kasi gusto niya nakapangalan sa kanya. Tas kung sinong may gusto sa mga kapatid ko na nakukuha ng lote na yun, magbabayad sa kanya. Hindi talaga kami magkaintindihan ng tatay ko. Kasi yung mga kapatid ko ayaw nilang kumuha kasi wala nga silang pangbayad din. So, sabi ko, shinolder ko na sana yung yung babayaran. Tas kung kukuha man sila, so sila ang magbabayad sa akin or sa tatay ko kung siya ang magbabayad. Pero ang point ko lang is yung lote na pinagtatayuan ko ng ng munting bahay ko ba. Basta, mas malaki pa nga siguro tong kusina namin. Siguro ganito kalaki. yung bahay ko. Basta maliit talaga siya. Sabi ko, at least mayroon akong assurance na sa akin talaga nakapangalan. Kahit magbayad man ako or kahit gusto ko na magpagawa ako ng bahay, may assurance ako na walang kukuha, walang aangkin kahit sino man sa mga kapatid ko ba. Kasi pag nakapangalan sa kanya, so magiging conjugal nga siya. Magiging conjugal. So hati-hati yan siya sa mga anak pag Tas kung gusto niyang ibenta, so hati-hati din kaming lahat. Ang gusto ko lang is hindi naman sa kanya ang lupa. So ibigay niya sa akin yung part na pinagtatayuan ko nga. Hindi talaga kami magkaintindihan kasi ang gusto niya, okay lang yan, nakapangalan sa kanya. Tapos pupunta na lang kami sa barangay para magpagawa kami ng kasunduan nga, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, doble na ang trabaho pang kasi ganyan-ganyan. Tapos pag ibigay na sa attorney yung papel na yun, kasi nakapangalan na sa'yo, di ba, ang survey. So, sa'yo na talaga nakapangalan lahat na yan. Ayaw niya talaga magpatalo. Sabi niya, ganyan na lang talaga ang gagawin natin. Pipirma yung mga kapatid mo kung kukuha sila, kung hindi, mga ganyan. Sabi ko, okay nga yan, yung area, yung lupa namin na natirikan ng bahay namin, lahat. Okay yun. Ipangalan sa kanya. Pero yung point ko is, yung kunting yung lote na nakatayo ang yung pinapagawa kong bahay, sana ibigay mo sa akin ba? Kasi ayoko ng gulo na ayan, conjugal yan kasi nakapangalan kay papang ganyan-ganyan. Although alam naman ng mga kapatid ko na ganyan ang ako ang magbabayad. Pero mas gusto ko pa rin i-assure yung sarili ko na magpapagawa ako ng bahay, tatapusin ko yung bahay para sa mga anak ko. Wala na akong pakialam dun sa sa malaking bahay na yun.
Kung bibigyan nila ako, okay. Kasi ang nagpagawa ng bahay na yun is ako at saka yung kapatid ko na na babae din. Kahit wala silang gastos doon, matatawag pa rin yun na conjugal, kasi hindi kami pinilit na ipatayo ang bahay na yun. Pagawa namin yun. Parang kagustuhan namin na maayos yung bahay, mga ganyan. Although hindi naman siya maayos talaga, pero not same before na talaga, puro kahoy siya. Walang semento. Yung kapatid ko ang nagpatayo ng mga haligi, tas ako na nagpalagay ng mga division, mga bubong, mga pintuan, bintana, ako na nagpalagay. Mga CR, yun. Basta lahat-lahat. Tas finishing, ako nagpa-finishing nun. So, wala na sa akin yun. Kasi gusto ko i-save sana yung bahay na yun para sa amin ba na may alaala kami sa nanay namin, mga ganyan. Pero hindi ko alam kung anong nasa utak niya talaga, kung anong gusto niya na ipalabas na ganyan talaga ang plano niya, na nakapangalan sa kanya talaga. Kasi ngayon, nag-aano na siya ng mga lupa niya, anong tawag doon? Nagprinda ba? Sinasangla niya na yung mga lupa niya. Nagpapadagdag siya ba ng pera? So, ayun. Tapos hindi naman siya nagbibigay sa mga kapatid ko. Yun, mga kapatid ko is naiinis na din sa kanya. Ako, okay lang sa akin pag hindi ako bigyan, kasi may trabaho naman ako, may kinikita naman ako. Kaya ko namang maghanap ng sarili kong para mabuhay kami ng mga anak ko ba. Ang sa akin lang is yung yun nga, yung konting lote na yun, sana mapasa akin din. Kasi hindi naman sa kanya, di ba? Ayun lang, parang may hindi kami pagkakaintindihan bilang pero we'll see. Sana hindi marimata yung ang lupa na yun, kasi pag narimata yun, wala na, hindi na kami yung may-ari ng bahay kahit anong gagawin namin. Pero nakapag-down naman siya ng ng 20,000. Sabi ko nga, hiramin ko yung pera mo na na 20, tas babayaran ko lang. Nung isang araw nagpadala ako ng 21 para i-full paid nga yung sa lupa. Kaso lang ayaw niya talagang pumayag na ipangalan sa akin. So ayun. Sabi ko, ilagay mo na lang sa sa bangko. Ibalik mo sa bangko ko yung yung pera. Pero wala na nakaltasan na ng Kasi hindi naman pwede na hindi mo bibigyan yung kumuha ng pera, di ba? So ayan lang ang chika natin for today. Sana matulungan niyo ako naman kung anong dapat kong gawin, kasi siya. Parang nahihirapan din ako, kasi ang gusto ko is pag nagpatayo ako ng bahay, yung malinis yung utak ko ba na may freedom ako magpapagawa ng bahay kung anong gusto ko, kasi sa akin na, di ba? Unless na sa ngayon nakapangalan sa kanya, so wala talagang assurance na magiging sa akin. Tas ba, gusto ko rin na plain yung utak ko na sa mga issue about sa kapatid, mga ganyan, issue sa tatay namin nakapangalan, mga ganyan. Kasi hindi natin alam ang takbo ng utak ng ating mga kapatid, ng tatay natin. Hindi natin alam. Tapos may mga anak din naman ako na kailangan kong i-assured sa kanila na yung pinaghirapan kong pinapagawa na bahay is worth it naman para sa amin na sa amin ng mga anak ko. Kasi tapos na akong magtulong sa kanila. Hindi naman sa tapos na talaga. Pero sa ngayon gusto ko na i-focus doon sa mga anak ko, sa akin. Na mayroon naman akong matatawag na para sa akin din, kasi almost 10 years, 1 decade na akong nagtatrabaho. Tas wala talaga ako matatawag na sa akin talaga. Yung bahay, hindi ko naman matatawag na nasa akin yun, kasi dalawa kami ng kapatid ko. Tas may mga kapatid din ako na although wala silang naiambag na pera, tumutulong naman sila sa mga paghahakot ng mga lupa, mga graba, mga ganyan-ganyan ba. At least binabayaran ko sila noon, binabayaran ko sila sa nila, trabaho. Pero pa rin yung tulong, di ba? Kasi para naman sa amin yun, sa amin lahat. Sa nanay at tatay namin na bahay. Ganyan. Kasi yung mga kapatid ko is may mga bahay na din sila sarili-sarili. Ako lang talaga yung walang sariling bahay na matatawag ba? Wala.
For now, doon pa ako umuwi sa bahay ng tatay ko. Kasi hindi pa nga, wala pang bubong yung ano ko. Mayroon na siyang mga ganyan, mga skeleton na ano, mga hollow blocks, pero ano, wala pang bitana, walang bubong, wala lahat, walang flooring. Ayun, na-stop siya nung ano, nung bumalik ako dito. Pumunta ako dito sa Hong Kong, tas ano na, doon din nag-start yung sakit ng nanay ko. So, wala talaga akong nagawa sa bahay kahit isa. Yun nga ang inaano ko, kung makakabalik man ako dito sa kanila is, ano ko talaga, kahit mabubungan lang siya ba, para hindi siya anong tawag yun, magabok, anong tawag ng magabok, basta marupok. Kasi ilang years na yun na napagawa ko. Na-stop siya, mga 4 years na siguro, 4 years na, or 5, mga ganyan, na pinagawa ko yung bahay. Kumpleto na sana yun ang mga materialis. Ang kulang-kulang noon is yung pangbayad sa gagawa. Kaso lang, nagkataon na nakauwi ako. Emergency na pag-uwi ko galing Kuwait. So, dito na ako nag-apply. Hindi ko na napagawa. Hanggang sa inabutan nga ako ng nung sakit ng nanay ko. Nawala yung nanay ko, namatay yung asawa ko. Wala na talaga. Nawala na siya sa plan. So, ayan, thank you so much for watching, guys. Ingat po tayo lagi and God bless everyone. Ayan, comment down below para ma-shoutout ko kayo. Ayan, thank you so much. Bye-bye for now.